Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Waldo. Walang eksaktong taon, kapuluan ng Negros. Hindi naging malinaw ang kapalaran ni Waldo ni Sainaga. Hindi nito pinangarap na maging isang manggagamo. Isinilang sa isang marangyang pamilya ang binata. Ang ama ay nagmamay-ari ng malawak na lupain sa kanilang baryo na sumasakop sa mahigit kalahati ng kabuang sukat ng kanilang lugar. Ang ina, kabilang sa angkan ng mga negosyante na nagmamay-ari ng malaking transportasyon sa syudad. Namuhay ng marangya ang binata at sa isang salita lang nakukuha nito ang anumang gusto. Ngunit sa kabila ng labis-labis na karangyaan, nararamdaman ni Waldo na tila may kulang sa pagkatao. Pilit niya itong hinahanap habang sinusunod ang kagustuhan ng mga magulang na makapagtapos ng kolehiyo. At nang makapagtapos, kagad itong nagtrabaho sa kumpanyang pagmamay-ari ng tsuhin. Bagaman kabilang sa angkan ng may-ari, pinili ni Waldo na magsimula sa pinakaibaba. Maniwala kayo o hindi, naging tagalinis ng kubeta ang binata. Ito ay sa kagustuhan niyang matutunan ang lahat ng trabaho sa kumpanya. At dahil nag-iisang anak, binabalanse ni Waldo ang oras sa negosyo ng kanyang ina at lupaing pagmamay-ari ng ama. Nauunawaan naman ito ng mga magulang, kaya hinayaan nila ang binatang gawin ang gusto. Hindi naging sakit ng ulo si Waldo at sa katunayan, napipisil nga ito ng kanyang lolo Simeon na maging sunod na tagapamahala ng kumpanya. Samantalang sinasabi naman ng ama na wala itong ibang pag-iiwanan ng lupain kung hindi siya. Pilit tinatanggap ng binata ang kapalarang ito. Ngunit alam ni Waldo sa sarili na hindi yon ang buhay para sa kanya. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad-lakad sa isa sa mga terminal ng kanilang kumpanya, nakasalubong nito ang isang matandang babae dahil nakasuot ang uniforme ng kumpanya. Napagkamalan itong driver ng bus. Lumapit sa kanya ang matanda at nakiusap na kung maaari isakay siya at ang apo. Sila ay papunta sa Dumaguete. Medyo malayo ang lugar na yun. Malaking halaga ang pamasahe. Kaya naman pinag-isipang mabuti ng binata ang gagawin. Sandali lang po tayo, maupo muna kayo. Nasaan po ba mga kasama nyo? Wika ni Waldo. Ay naroon sa labas. Hindi ko muna pinapasok. Napakaraming dalang gamit. Ayaw kaming papasukin ng gwardya. Tugon ni Aling Belen. Nako, ganun po ba? Parang uulan pa naman, sandali lang ha, ako nang bahala. Nasaan po ba yung apo nyo? Itinuro ng matanda ang kinaroroonan ng kasama. Agad namang pinuntahan ni Waldo. Kilala ng mga gwardya doon ang binata dahil bahagi ng kanilang trabaho na bantayan ito. Kinausap ni Waldo ang nagbabantay at walang kahirap-hirap na pinapasok ang kasama ng matanda. Maraming salamat po, Manong, at pasensya na po kayo sa abala. Wala po kasi kaming pamasahe pa uwi ni Lola sa lugar namin eh. Kaya nakikiusap po sana kami na kung maaari, payagan mo kaming makisakay ng libre. Habang kinakausap ni Waldo ang dalagang apo ng matanda, hindi sinasadyang napansin ng manager ng terminal ang dalawa, kaya nilapitan siya. Waldo, ano yan? Kamag-anak mo? Hmm, yan ka na naman ha. Maigpit na bili ng tagapamahala na bawal magpasakay na mga kamag-anak dito sa terminal. Alam mo ikaw ha, medyo namumuro ka na. Nung nakaraan sinabi mo sa akin na pinsan mo yung pinasakay na babae papuntang La Castellana. Ngayon, kaano-ano mo yan? Napakamot ng ulo ang binata dahil totoo ang sinabi nito.
Madalas nagpapasakay ng mga pasaherong walang pamasahe ang binata. Wala ding kaalam-alamang amo na siya ang apo ng may-ari ng kumpanya. Sir, hayaan niyo na po. Ako na po yung sasagot ng bayad. Pwede po bang ikaltas na lang sa sahod ko? Naku sa isang kinsenas tila 4 o 5 tao na yung napasakay mo ng libre May sasahurin ka pa ba? Ayos lang po kahit walang matira. Mas mahalaga po sa aking makatulong sa iba eh. Napailing na lang ang manager sa mga sinabi ng binata. Wala itong magagawa dahil nabigyan na ng tiket ang maglola. Maraming salamat po sa inyo, Manong. Naku, Waldo na lang ang itawag mo sa akin. Hindi naman nagkakalayo yung edad natin eh. O siya, umakyat na kayo sa bus. Ako nang bahala sa mga bagahe nyo. Matapos ikarga ang mga bagahe, agad nang umalis ang bus. Dumungaw sa bintana ang matanda. Nginitian si Waldo. Kumuway naman ang binata bilang pagpapaalam at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Walang kaalam-alam na ito pala ang tagpo na makakapagpabago ng buhay. Kinagabihan habang naglalakad pauwi, hinarangan ito ng ilang tambay. Tinutukan ng patalimang binata at kinuha ang lahat ng kagamitan. Hindi naman nagdalawang isip si Waldo na ibigay ang mga ito. Nakiusap siya, nahayaan siyang makaalis. Ngunit sa kasamaang palad, sinaksak ito ng isa sa mga lalaki. Tinamaan ng binata sa tagiliran, dahilan para ito ay bumagsak. Dali-daling umalis ang dalawang lalaki, bitbit ang kanyang mga gamit. Pilit tumayo si Waldo. Ngunit sa tuwing kikilos, bumubulwak ang dugo sa sugat. Nagawa nitong sumandal sa pader. Nilapatan ng kamay ang sugat upang mapigilan ang paglabas ng bituka. Alam ni Waldo na ito na ang katapusan para sa kanya. Ipinikit ang mga mata. Inantay na tuluyang malagutan ng hininga. Wala na sa tamang wisyo si Waldo ng mga sandaling yun. Pero naririnig niya ang ingay sa paligid at ang isang pamilyar na boses. Kawawa ka naman. Napakabuti mong tao. Kaya hindi nararapat sa iyo na mawala ng maaga sa mundong ito. Elisa, bilisan mo. Kailangan nating madala sa ligtas na lugar. Teka sandali. Tignan mo kung may ibang tao. Wala po, Lola. Wala po masyadong dumadaan sa lugar na to lalo na sa ganitong oras. Ewan ko ba sa taong to? Bakit siya dito dumaan eh? Ay nako, wag mo nang pag-aksayahan ng pansin na mga ganyang tanong. Halika na. Pag-uusap ng dalawa. Pagkatapos nun, naramdaman ni Waldo, umangat ang katawan na tila ba binubuhat ito. Nakaramdam din siya ng malakas at kakaibang ihip ng hangin na tila ba lumilipad. Bahagyang nagmulat si Waldo. Naaninag dito ang mga ilaw. Sa pakiramdam ay tila lumilipad. Pero ng mga sandaling yun, wala nang lakas ang binata para mag-usisa kung ano ang nangyayari. Hanggang sa tuluyang magdilim ang paningin at mawala ng ulirat. Mukhang nagkakamalay na po siya, Lola Belen. Mabuti naman kung ganon. Iho, naririnig mo ba ako, iho? Wika ng dalawang pamilyar na boses. Marahang nagmulat si Waldo. Nakita ang sariling nakaiga sa ilalim ng bubong na gawa sa nipa. Ibinaling ng binata ang tingin sa paligid. Napagtantong nasa ibang bahay. Napalingon sa gawing kanan at nakita ang dalaga, pati na rin ang matandang tinulungan sa terminal. Teka, kilala ko kayo ah. Hindi ba kayo yung tinulungan ko makasakay papuntang Dumaguete? Kami nga, iho. At nagpapasalamat kami sa tulong mo, pero ang totoo, hindi naman talaga kami naghahanap ng masasakyan pa uwi. Isang pagsubok ang binigay sa'yo
para patunayang tama ang napili kong tao. Aray, teka, paano ako napunta dito? At saka, ano ho yung sinasabi niyong pagsubok? Sa susunod ko na ipapaliwanag ang lahat. Sa ngayon, subukan mo munang kumain para makabawi ng lakas. Nang sa ganon, maunawaan mo ang lahat ng sasabihin ko. Elisa, kunin mo ang pagkain ni... Teka, ano nga ba uling pangalan mo? Ako po si Waldo. Kayo po, ano po bang pangalan yung dalawa? Maaari mo kong tawagin sa pangalang Belen o Manang Belen. Ito naman ang aking apo, si Elisa. Ikinagagala ko po kayo makilala, Manang Belen. Pati na rin ikaw, Elisa. Maraming salamat sa pagligtas niyo sa akin, ha? Siguro, kung hindi kayo dumaan, malamang patay na ako eh. Nakita ni Lola Belen ang nangyari sa'yo bago pa man maganap. Kaya bumaba kami ng bus para sundan ka. Paano na kayo makakauwi niyan? Saka, nasan ba tayo? Nasa Dumaguete. Ano? Paano ako nakarating dito? Simple lang. Lumipad tayo papunta dito. Lumipad? Sandali lang nga, niloloko niyo ba ako? Ano bang kailangan niyo sa akin? Kung talagang gusto mong malaman ang lahat, magpalakas ka. Para mapaliwanag ko sa'yo ng husto. Alisa, tama na muna yan sa ngayon. Hayaan mo siyang makakain at magpahinga. Muling nakatulog si Waldo. Matapos itong painumin ng pinakuluang ugat ng halaman. Lumipas ang 3 araw. Nagising ang binata. Laking gulat nito dahil naghilom na ng tuluyan ang mga sugat at nanumbalik ang lakas. Mabuti naman bumalik na yung lakas mo. Akala ko hindi gagana sa'yo yung gamot ni Lola Belen. Halika, nasa kusina siya. Dinala ni Elisa si Waldo sa kusina upang makausap ang matanda. Pagdating sa lugar, nakahain na ang pagkain. Biglang nakaramdam ng gutom ang binata. Kumain ka na muna, Waldo. Nang sa ganon maging mas magaan ang pakiramdam mo. Salamat po, Manang Belen. Pero maaari niyo po bang ipaliwanag sa akin kung bakit ako nandito? Syempre. Maupo ka't paghahainan kita. Alam mo, Waldo, hindi ko alam kung bakit ka nagtsatsaga sa trabaho mo eh. Di ba kayo naman yung may-ari? Ano ba talagang gusto mong mangyari? Nabilaukan si Waldo sa tanong ni Elisa. Hindi nito akalain. Malalaman ng dalaga ang totoong pagkatao. Teka, paano nyo nalaman? Wala naman akong pinagsabihan ah. Nakalagay yung mga papeles sa bag mo eh. Natural malalaman ko yan. Buti nga hindi nakuha yung bag mo eh. Kung hindi baka dinukot ka nila para ipatubos. Teka Lola, ganun kaya ang gawin natin sa kanya? Tumigil ka nga, Elisa. Puro kakalokohan, pasensya ka na sa apo ko, Waldo. Talagang ganyan lang yan eh. Pero mabait naman. Mukha nga po siyang mabait. Pagtulog. Ano? May sinasabi ka? Wala. Teka Manang, nasaan na nga ba tayo? Nang gabing yon, wala nang ibang paraan para iligtas ang buhay mo. Kaya dinala ka namin ng apo ko dito sa bahay. Wika ng matanda habang nakaturo sa bintana. Dumungaw si Waldo. Nakita ang napakagandang tanawin sa labas ng bahay. Ang iba, kailangan pang magbayad ng malaking halaga para lang gumising sa ganitong kagandang tanawin. Pero kayo, araw-araw niyong nakikita. Nasa bakuran niyo pa. Alam mo, ito ang malaking pinagkaiba ng mga taga-syudad. Sa aming lumaki dito sa kabundukan, mas pinapahalagahan namin ang mga bagay na mula sa kalikasan kaysa sa mga likha ng tao. Matanong ko lang po, paano naman tayo nakarating dito? Diba sinabi ko na sa'yo lumipad? Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Seryosong tanong nga, ano ba yung sinakyan natin?
Ito oh. Napabalikwa si Waldo nang makitang ibinuka ng dalaga ang kanyang mga pakpak. Itim na parang balahibo ng uwak. May kuko sa bawat dulo. Sa kabila ng pagtubo ng pakpak, hindi nagbago ang itsura ni Elisa. Nanatili pa rin ang kagandahan nito, dahilan para mawala ang takot ni Waldo. Kami ay mga Magindara. Isa sa 4 na pinakamataas na lahi ng aswang. May kakayahan kaming magpalit ng anyo at maging malaking ibon. At ang anyong yon, ginamit namin upang dalhin ka sa lugar na ito. Pero bakit niyo po nasabing ako yung napili niyo? Kaming mga Magindara, nahaharap sa isang trahedya na maaaring umubos sa aming lahi. Isang malakas na kalaban ang aming kinakarap at walang sino man sa amin na may sapat na lakas upang labanan siya. Ha? Ano naman po yung kinalaman ko doon? Lola, sandali lang po. Puputulin ko muna yung usapan niyo. Paparating na po yung mga kauri natin eh. Wika ni Elisa habang nakaturo sa bintana. Nakita ni Waldo ang laksa ng mga nilalang na kung titignan sa malayo, mga tagak na papauwi sa kanilang tahanan. Ngunit nang malapit na ang mga ito, napagtanto ng binata na ang mga dumadating ay kalahi ni Elisa, mga aswang. Kung mapapansin mo, puro babae ang mga Magindara. At ang nakikita mo ngayon ay ang natitira sa aming lahi. Waldo, alam kong may mabuti kang puso at ikaw lang ang makakapagpagana ng medalyong ito. Inabot ng matanda ang isang supot na gawa sa tela. At nang buksan ito ni Waldo, tumambad ng isang medalyon na gawa sa ginto. May nakaukit na mga salita na hindi maunawaan. At nang damputin, biglang nakaramdam ng kakaibang kuryente. Kasunod nito ang pangitain ng nakaraan. Nakita ng binata ang sinasabing kalaban ng mga Magindara at ang dahilan kung bakit walang sino man sa kanilang kalahi ang nanghas na labanan ang nilalang. Isang gabunang aswang na kumakain ng medalyon at tangan ng mga antingero at manunugis na nakakalaban nito. Nakita mo na ba ang tinutukoy kong nilalang, Waldo? Isa siyang walang pusong nilalang. Sinasalakay niya ang bawat kanlungan namin at walang awang pinagpapapatay. Tanging ang kabundukang ito na lang ang natitirang ligtas para sa amin. Kaya ba nagsilika sa mga kalahi nyo? Oo, isa yun sa pangunahing dahilan at gusto din nilang makita ang taong tutulong sa amin. Pakiusap, Waldo. Huwag mo sana kaming biguin. Hindi ko nga alam kung paano kayo tutulungan eh. Hindi naman po ako manunugis o antingero. Hindi nga ako marunong makipagsuntukan eh. Yun nga ang hinahanap na katangian ng gabay ng medalyon na hawak mo. Walang bakas ng karasa ng isipan. Malinis ang kalooban. Tanggapin mo ang iyong kapalaran, Waldo. Hindi tayo magkakakilala ng basta-basta. May malaking dahilan. At ito na yon. Teka, sandali lang ho ah. Parang nabibigla ako sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano bang sinasabi ng puso mo? Nagtatalo sa isip ko eh. Nagtatalo yung isip ko at damdamin. Gusto kong tulungan kayo pero natatakot ako mabigo. Baka hindi ko matupad yung magiging tungkulin ko. Biglang kinuha ni Elisa ang kamay ni Waldo na may hawak na medalyon. Idinikit sa dibdib nito. Napasigaw ang binata dahil naramdaman na tila bumabaon ang medalyon sa kanyang balat. Nang tanggalin ni Elisa, wala na ang medalyon pero ang mga simbolo at letra nito nakaukit na sa balat ni Waldo. Hayan, magtatanong ka pa ba? Ano bang nararamdaman mo? Teka,
Saan napunta yung medalyon? Wala na. Nagkaisa na kayo ng medalyon. Ibig sabihin, kung ano man ang taglay na kakayahan ng medalyon, nasa katawan mo na. Teka, ano ba yung kakayahan ng medalyon? Bibigyan ka nito ng kakaibang lakas ng katawan, katalinuhan, pagdating sa labanan, at higit sa lahat, pananggalang laban sa mga tigalpo. Hindi ko alam ang mga sinasabi nyo pero parang yung mga bagay na yan, kailangan ng isang albularyo eh. Tama ka. Isang albularyo ang nagmamay-ari ng medalyon. Ang kauna-unahang tao na nakipaglaban para sa amin. Ngunit sa kasamaang palad wala na siya. Namatay sa katandaan. Siya ang aking ama. Eh hindi po ba sabi nyo, walang lalaki magindara? Tama ka. Mortal ang aking ama. Samantalang ang nanay ko ay purong magindara. Kaya kalahating tao, kalahating magindara ko. Gaya din ni Elisa. Ang kanyang ama ay isa ding mortal. Ngunit namatay ito nang sumalakay ang mga gabunan sa aming nayon. Kaya wag na wag mong sasayangin yung pamana ng lolo ko. Kung hindi, lulunukin kita ng buo. Habang nag-uusap ang tatlo, nagsigawan ang mga magindara na nasa labas. Nagliparan ang mga ito palayo na para bang may kinakatakutan. Teka, anong nangyayari? Mukhang nandito na siya. Pasensya na, Waldo, kung isinubo kita sa isang laban na wala kang sapat na paghahanda. Pero malaki ang tiwala kung hindi ka papabayaan ng aking ama at ng amang may likha. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang nasira ang bubong ng tahanan. Isang matipunong lalaki ang lumapag sa harapan ni Waldo. Tignan mo nga naman. Mukhang hinain nyo sapag ang aking masarap na pagkain. Wika nito habang nakaturo kay Waldo. Sa hindi malamang dahilan, biglang nag-init ang ulo ng binata. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang lalaki. Teka, pasensya na ha. Hindi ako yun, Manang Bilin. Ano nangyari? Nagtataka si Waldo dahil kusang kumilos ang mga kamay. Walang yaka. Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Wika ng lalaki. Matapos ay sinugod nito ang binata. Hinawakan sa leeg at walang tigil na pinagsasasapak. Pero ilang segundo lang, nabitawan nito si Waldo dahil napaso ang mga kamay. Muli na namang kumilos ang katawan ni Waldo. Sinugod ng lalaki. Isang malakas sa suntok sa sikmura ang binigay. Halos maduwal ang kalaban sa lakas ng pagkakasuntok. Nagtataka ito dahil halos kalahati lang ng kanyang laki ang binata pero doble ang lakas nito kung ikukumpara sa kanya. Manang Bilin, sino ang taong to? At saan niya nakuha ang ganitong lakas? Hindi mo na kailangan malaman, Abon. Pagsisisihan mo ang pagpunta sa lugar na ito dahil dito magwawakas ang kasamaan mo. Nagbibiro ka ba? Isang mortal lang ang ihaharap mo sa akin. Baka nakakalimutan mo kung ilang antingero at manunugis na ang napatay ko. At ang lahat ng tanga nila ay kinain ko. Oo, kinain mo. Alam ko ang lahat ng yon at hindi ko makakalimutan kung paano mong pinatay ang aking anak. Pero sisiguraduhin ko, ito na ang huli nating pagkikita. Tila siguradong sigurado ka sa mga sinasabi mo. Ito bang mortal na to ang pinagmamalaki mo? Bata, maaari ko bang malaman kung ano ang tangan mo? Naaamoy ko kasi ang napakasarap mong aura. Wala akong pakialam sa sinasabi mo.
Pero kung nagpunta ka dito para manggulo, hindi kita papayagan. Masyado kang mayabang. Hindi mo pa nakikita ang totoo kong lakas. Nasaan yung tao pa ko? Kaya maganda ka. Dahil sa sandaling matalo kita, kakainin ko ang tangan mo at lulunukin ko ang puso mo ng buo. Mag-iingat ka, Waldo. Sa sandaling makain ka niya, magiging bahagi ka ng katawan niya. Huwag naman sana. Pero hindi ko rin yun hahayaang mangyari. Wala kang magagawa, bata. Sinayang mo lang ang buhay mo. Hindi ka na lang sana nagpunta. Hindi ka na lang sana tumulong sa mga Magindara. Alam mo ba, nilikha sila para maging pagkain naming mga gabunan. Kagaya niyong mga tao. Dapat nga magpasalamat ka eh. Dahil magkakaroon ng silbi ang miserable mong buhay. Hindi na natapos ni Abon ang sasabihin. Biglang lumitaw si Waldo sa kanyang harapan. Hinawakan ito sa ulo. Sabay subsob sa sahig. Paulit-ulit itong ginawa ng binata. Sabay hambalos sa dingding. Dahilan para masira ang dingding at tumilapon ito palabas. Akmang tatayo na sana si Abon, kaso nga lang muli itong bumagsak. Nang sipain ni Waldo mula naman sa taas ang kanyang likuran. Gusto ko yung pakiramdam na to ah. Hindi ko inaakala na napakasarap pala sa pakiramdam na gulpi ng kagaya mo. Ginagamit ang lakas para makapanakit at mang-api ng mahihina. Hindi pang-aapi ang ginagawa ko. Sinusunod ko lang ang balanse ng mundo. Pesteng balanse na yan. Nasaan ang sinasabi mong balanse? Halos maubos na ang lahi ng mga Magindara dahil sa ginagawa mo. Pasensya na, pero dito na magwawakas ang lahat para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Abon nang makita ang gintong liwanag na bumabalot sa katawan ng binata. Agad siyang nagbago ng anyo upang tapatan ang naramdamang lakas. Ngunit saktong pagpalit sa anyong gabunan, bigla naman siyang sinakal ni Waldo. Nagbabaga ang mga kamay nito. Napaso ang balat ng kalaban. Ang medalyon ni Apo Adlaw. Paanong napunta sa isang mortal ang isang makapangyarihang sandata na gamit ng mga bathala? Hindi ko rin alam sa totoo lang eh. Pero sa palagay ko, hindi mo na rin kailangan malaman. Ang medalyon na yan, ang tanging makakatalo sa aming mga gabunan. Hindi ko akalain na isinilang na mortal na may kakayahan na gumamit niyan. Nakaramdam ng matinding takot si Abon. Nagtangka pa itong tumakas, pero hindi na nagawa. Nahawakan ito ni Waldo sa kamay. Muling sinakal. At sa pagkakataong yun, tuluyang natupok ang katawan. Humihiyaw sa sobrang sakit si Abon hanggang sa tuluyan itong maging alikabok. Kasabay ng pagkamatay ng kalaban, nawalan din ng malay si Waldo. Waldo, gumising ka. Hindi to ang lugar at oras para matulog. Anong nangyari? Teka, umalis ka nga. Bakit ka ba nakadagan sa akin? Nasaan si Abon? Pasensya na, ayaw mong magising eh. Ilang ulit na kitang sinampal oh. Namaga na nga yung palad ko oh. Wala na si Abon, Waldo. Nagawa mo siyang talunin. Maraming salamat sa iyo at nagtiwala ka sa medalyon. Teka sandali, hindi naman kayo dapat magpasalamat sa akin eh. Kundi dun sa sinabi ni Abon. Sino yun? Apo Adlaw ba yun? Siya nga. Ikaw na ngayon ang tagapangalaga ng kanyang kapangyarihan na iniwan dito sa lupa. Nasa iyo na kung paano mo itong gagamitin. Alam mo, Manang Belen, matagal ko nang hinahanap ang sarili ko. At ngayon mukhang natagpuan ko na. Salamat sa inyo ni Elisa.
Dahil sa ginawa ni Waldo, muling nagkaroon ng seguridad ang mga Magindara. Pinaliwanag din ni Manang Belen ang dahilan kung bakit nasa kanila ang medalyon ng isang bathala. Ayon dito, malapit ang kanilang angkan kay Apo Adlaw, kaya sila ang pinagkatiwalaan ng kapangyarihan bago bumalik ng saad. Ilang araw ang lumipas. Bumalik sa syudad si Waldo. Laking gulat ng kanyang mga magulang dahil ang buong akala nila patay na siya. Kinuha din nito ang pagkakataon upang tuluyang mamaalam. Pinili ni Waldo ang buhay sa kabundukan, ipinagpalit ang karangyaan para maging isang manggagamot. Sa kasalukuyan, hindi malinaw kung buhay pa si Waldo, pero hindi makakalimutan ng mga taong nakarinig ng kanyang kwento ang kasaysayan ng isang binata. Isang binata na totoong mayaman. Isang binatang may karangyaan, pero pinili ang simpleng pamumuhay. Pero hindi doon natapos ang kanyang kasaysayan. Mula sa simpleng binata, siya ang naging tagapangalaga ng isang malakas na tangan na pumatay sa malakas na gabunan na kumakain ng medalyon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lando. Walang eksaktong taon. Digos, Davao del Sur. Hindi lahat ng tahimik ay mahina. Ang ilan, pinipiling manahimik dahil alam ang bigat ng sariling kapangyarihan. Sa isang liblib na bahagi ng Digos, may lalaking kilala sa tawag na Mang Carpio. Hindi siya mayaman, hindi rin palakwento. Simple lamang ang buhay nito. May maliit na tahanan na gawa sa kahoy. May iba't ibang mga pananim sa likod bahay. May lumang bangko sa harap kung saan madalas maupo tuwing hapon. Ngunit sa kabila ng simpleng anyo ni Mang Carpio, marami ang takot at may respeto sa kanya. Dahil si Mang Carpio ay isang antingerong mandirigma. Hindi basta manggagamot si Mang Carpio at hindi din siya simpleng matanda na maalam sa mga halaman. Siya ang huling sandigan laban sa mga nilalang na hindi kaya ng karaniwang tao. Sa kanyang leeg, nakasabit ang isang lumang medalyon. Sa kanang braso, nakatali ang pulang tela ng digmaan. Palaging nakasugbit sa bewang ang isang maliit na sundang na nakabalot sa tuyong dahon. Ngunit ang tunay niyang armas, nakatago sa ilalim ng balat. Mga mutya na nakabaon sa katawan na nag-uumapaw sa kakaibang lakas at misteryosong enerhiya. Isang gabi, habang nakaupo si Mang Carpio sa harap ng bahay, dumating ang pamangking si Lando. Tio Carpio, may naghahanap po sa inyo. Wika ni Lando. Orlando, gabi na. Sino naman daw? Tugon ni Mang Carpio. Si Aling Perla po. Galing sa kabilang baryo eh. Nanginginig po siya habang nagtatanong kung nandito po ba daw kayo. Hindi kaagad sumagot si Mang Carpio. Tumingin lang ito sa madilim na daanan. O siya, sige. Papasukin mo. Maya-maya pa, lumapit si Aling Perla. Namumutla ang mukha nito. Pawis na pawis, kahit malamig ang gabi. Mang Carpio, tulungan niyo kami. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa anak ko. Maupo ka muna, Perla. Huwag kang magsalita ng putol-putol. Sabihin mo ng maayos kung ano nga bang nangyari. Naupo si Aling Perla sa bangko. Nanginginig ang mga kamay. Ay sinika po. Hindi na siya katulad ng dati. Bakit po? Anong nangyari?
May sakit po ba? Kung sakit lang sana, nadala ko na sa bayan para matignan ng doktor pero hindi eh. Iba to. Hindi na siya natutulog. Nakatingin lang sa bintana gabi-gabi. Minsan tumatawa na mag-isa. Minsan naman, nagsasalita ng boses pero hindi sa kanya. Kailan pa nagsimula ang lahat ng yan? 3 gabi na ang nakakalipas. Umuwi siya mula sa ilog. Basa ang laylayan ng damit ang sabi niya. May narinig daw siyang tumawag sa kanya mula sa kabilang pangpa. Sinabi po ba niya kung sino? Hindi niya alam pero babae daw ang boses. Palambing, tinatawag ang pangalan niya. At sumagot naman siya. Napayuko si Aling Perla. Oo, sinagot daw niya ang sabi niya. Nandito ako. Humigpit ang hawak ni Mang Carpio sa medalyon sa dibdib. Mali yun. Mali ang ginawa ng anak mo. Yun ho ba ang dahilan? Kapag may tumawag sa'yo sa ilog, sa gubat o masukal na lugar, huwag kang sasagot kagad. Hindi lahat ng tumatawag ay tao. Kaya po ba nagkaganyan ang anak ko? Posible. Isa yan sa naging rason kung bakit ganyan ang kalagayan ng anak mo ngayon. Tiyo, pupuntahan ba natin? Tumayo si Mang Carpio. Kagad nagligpit ng mga dadaling gamit. Ngayon din, Lando, hindi tayo pwede mag-aksaya ng oras. Dinala ni Mang Carpio ang lumang bag. Nasa loob noon ang ilang bagay na matagal nang ginagamit. Asin, luya, maliit na bote ng langis, mga tuyong dahon, pulang sinulid, at isang lumang peraso ng bakal na laging nakabalot sa puting tela. Habang naglalakad sa madilim na daan, halos hindi nagsasalita si Aling Perla. Si Lando naman, panay ang tingin sa paligid. Tiyo Carpio, ano po kaya ang dumapo kay Nika? Hindi pa natin alam sa ngayon, Lando. Pero may hinala po ba kayo? May nilalang sa ilog na marunong gumaya ng boses. Kapag may taong sumagot, nagkakaroon sila ng daan para lumapit upang magkaroon ng koneksyon sa taong nagsalita. Sabihin niyo po, Mang Carpio, makukuha po ba natin ang anak ko? Hanggat humihinga siya, kilala pa nito ang pangalan niya, may pag-asa. Pagdating nila sa bahay ni Aling Perla, agad silang sinalubong ni Teban, ang kapitbahay. Mang Carpio, mabutit dumating po kayo. Kanina pa may kumakaluskos sa likod ng bahay eh. Anong nakita mo, Teban? Parang babae po yung tindig niya. Mahaba yung buhok. Nakatayo sa may sagingan eh. Pero nang tutukan ko ng ilaw, bigla pong nawala eh. Babae din po, Manong? Oo, pero yung paa niya parang hindi nakatapak sa lupa. Hindi na nagsalita si Mang Carpio. Agad nang pumasok ng tahanan. Sa loob ay madilim. Isang maliit na lampara lang ang nagbibigay ng liwanag. Sa sulok ng sala nakaupo si Nika. Nakalugay ang buhok. Nakayuko. Hindi kumikibo. Nika anak, nandito na si Mang Carpio. Dahan-dahang umangat ang mukha ni Nika. Ngunit ang mga mata nito, hindi na katulad ng dati. Malalim, malamig. Parang may ibang nakatingin mula sa loob. Bakit mo siya dinala, Nay? Napatra si Aling Perla. Nagulat sa sinabi ng anak. Pero anak, Nay, ano ka ba? Wala naman akong sakit ah. Alam kong hindi ikaw ang nagsasalita ngayon. Ngumiti si Nika. Hindi to ngiti ng dalaga. Mabagal, nakakakilabot. Matagal ka na naming kilala, Carpio. Napatigil si Lando. Tiyo,
Itinaas si Mang Carpio ang kamay bilang senyas na tumahimik. Kung kilala mo ko, alam mong hindi ako natatakot sa'yo. Hindi natinag si Mang Carpio. Hindi to ang unang beses na umarap sa mga nilalang na hindi tao. Bata pa lamang siya nang simulang turuan ng kanyang lolo tungkol sa mga anting-anting, mutya at mga lihim na nilalang na naninirahan sa kabundukan ng Digos. Marami na itong nakaharap na ibang nilalang sa loob ng mahigit 40 taon. Ilang beses na din ito na muntik ng mamatay. Ngunit sa bawat laban may natututunan na bagong paraan upang protektahan ang sarili at mga tao. Matanda ka na. Mahina na ang tuhod mo. Mabagal na din ang kamay mo. Maaring tama ka, pero buhay pa ang kalooban ko. Biglang tumawa si Nika. Malakas, matinis, parang may dalawang boses na nagsasabay. Nika, tama na! Tama na! Perla, huwag kang lalapit! Inilapag ni Mang Carpio ang bayong sa sahig. Kinuha ang pulang sinulid at itinali sa paa ng mesa. Pagkatapos, naglagay ng asin sa 4 na sulok ng silid. Mang Carpio, ano pong gagawin namin? Walang lalabas. Walang magbubukas ng pintuan. Kahit may marinig kayo na tumatawag sa labas, walang sasagot. Paano kung pangalan natin ang tawagin? Lalong wag kayong sasagot. Biglang may kumatok sa likod ng bahay. Napalingon sila. Boses ng bata ang narinig mula sa labas. Naibuksan mo. Giniginaw ako eh. Nanlaki ang mga mata ni Aling Perla. Teka, boses yun ni Nika. Huwag kang sasagot, Perla. Nay, ako to si Nika. Ang Carpio, paano nangyari yun? Nandito si Nika sa harapan natin. Kaya nga hindi siya ang nasa labas. Tumahimik ka. Biglang tumawa ang Nika na nakaupo sa sulok. Ang hina ng puso ng ina. Isang tawag lang bumibigay ka agad. Lando, bantayan mo ang pintuan ng mabuti. Opo, tiyo. Ako nang bahala dito. Tumayo si Mang Carpio sa gitna ng sala. Kinuha ang medalyon sa dibdib. Hinawakan ng maigpit. Makinig ka sa akin, ha? Hindi mo pagmamay-ari ang batang ito. At hindi siya sasama sa'yo. Sumagot siya. Yun ang daanan. Siya ang nagbukas ng pintuan, Carpio. Pero hindi siya nagbigay ng paintulot na angkinin mo siya. Huli na. Huli na ang lahat. Biglang tumayo si Nika. Napakabilis ng kilos ng dalaga. Muntik na itong makalapit kay Aling Perla kung hindi kagad humarang si Mang Carpio. Lando! Yung langis! Inabot ni Lando ang maliit na bote. Pinahid ni Mang Carpio ang langis sa mga palad. Inilapat sa noon ni Nika. Umurong ang dalaga at sumigaw. Masakit. Alisin mo yan. Walang yakang matanda ka. Anak ko! Anak ko! Hindi siya ang nasasaktan, Perla. Kung hindi ang nilalang na nasa loob. Nag-iba ang hangin sa loob ng bahay. Isang imposibleng ihip dahil sarado ang lahat ng bintana. Marahas na sumayaw ang mga kortina. Sa ibabaw ng lamesa, nagsimulang mag-ingay, gumalaw ang iba't ibang gamit. Sa sulok, ang apoy ng lampara ay halos mamatay na. Mang Carpio, lumalakas mo! Huwag kayong magpapadala sa takot nyo. Carpio, alam namin ang lihim mo. Alam namin kung paanong namatay ang kapatid mo noon. Tiyo. Hindi sumasagot si Mang Carpio. Hindi mo siya nailigtas. At ngayon,
Hindi mo rin maliligtas ang batang ito. Sandaling nanginig ang panga ni Mang Carpio, pero hindi ito umatras. Totoo, may mga hindi ako nailigtas noon. Pero hindi ibig sabihin na hahayaan ko kayong kumuha ng isa pa. Biglang hinawakan ni Mang Carpio ang pulang tela sa braso. Inalis niya ito. Itinali sa pulso ni Nika. Sumigaw ang dalaga at namilipit. Bitawan mo ko. Lando, hawakan mo ang kabilang kamay. Nung baka masaktan siya. Mas masasaktan siya kung hindi natin gagawin ang bagay na to. Tinulungan ni Lando si Mang Carpio. Habang hawak nila si Nika, lumakas ang katok sa likod ng bahay. Buksan niyo. Amin na siya. Hindi, anak ko siya. Umalis na kayo. Sa unang pagkakataon tumayo si Aling Perla. Nanginginig man, humarap sa pintuan. Hindi niyo makukuha ang anak ko. Kung naririnig mo ko, Nika, lumaban ka. Alalahanin mo ang iyong pangalan at karanasan. Alalahanin mo ang nanay mo. Wala na siya. Di ka anak ko. Nandito si nanay. Sandaling nagbago ang mukha ni Nika. Napuno ng luha ang mga mata. Nay! Anak ko! Anak ko! Nay, malamig po. Madilim po, Nay. Lumaban ka, Nika. Huwag kang sasama sa boses sa ilog. Hinahawakan niya po ako. At ikaw naman, bitawan mo siya! Lumakas ang sigaw ni Nika. Bumagsak sa sahig. Nang sandaling yun, may malakas na kalabog sa likod ng bahay. Parang may malaking bagay na bumagsak mula sa bubong. Mang Carpio! Nasa labas! Huwag na huwag kayong lalabas. Delikado! Pero bago pa sila makakilos, nabuksan ang bintana sa kusina. Isang mahabang kamay ang pumasok. Maputla. Mahaba ang daliri. Itim ang kuko. Napatras si Teban. Ano yan? Hinugot ni Mang Carpio ang maliit na sundang sa bewang. Ito ang tunay na dumapo sa kanya. Ang kamay ay gumapang sa dingding na para bang may sariling buhay. Pilit nitong inaabot si Nika. Lando, ilayo mo si Nika! Tinaga ni Mang Carpio ang kamay gamit ang sundang. Isang matinis na iyaw ang narinig mula sa labas. Ang tunog ay hindi tao, hindi rin hayop. Tinamaan siya, Mang Carpio. Subalit hindi pa sapat yan. Unti-unti, may lumitaw na mahabang buhok sa siwang ng bintana. Kasabay nito ay kumalat ang amoy na bubulok na putik sa buong bahay. Unti-unti nitong inilapit ang muka sa siwang. Maputla ang balat, walang kilay, at ang bibig ay masyadong malapad. Lahat kayo, umatras sa gitna ng bahay. Humakbang si Mang Carpio patungo sa kusina. Hawak ang sundang sa kanang kamay at medalyon sa kaliwa. Carpio! Lumayo ka sa batang yan. Matagal ka na naming hinahanap. At ngayong nagkita muli tayo, ano ang gagawin mo? Tatapusin namin ang lahi ng mga antingero. Ngumiti ng bahagya si Mang Carpio. Marami na ang nagsabi niyan. Hanggang ngayon, nandito pa din ako. Biglang sumugod ang nilalang. Mula sa bintana bumagsak ito sa sahig ng kusina. Mahaba ang katawan. Baluktot ang likod. Ang mga kamay ay halos abot sa tuhod. Gumapang ito ng mabilis patungo kay Nika. Sumugod si Mang Carpio at hinarang ito. Ako! Akong harapin mo, hayop ka! Hinampas siya ng nilalang.
Tumama si Mang Carpio sa dingding at biglang napasigaw si Lando. Tio Carpio, mag-iingat ho kayo! Tumayo uli si Mang Carpio kahit masakit ang tagiliran. Huwag kang lalapit, Lando. Diyan ka lang. Mahina ka na at matanda. Hindi ka na kasing lakas ng dati. Pero hindi pa tapos ang laban natin. Kinuha ni Mang Carpio ang puting tela sa kanyang bag. Binuksan niya ito. Lumitaw ang lumang peraso ng bakal. Maitim at parang sunog, pero may kakaibang bigat. Ano yung dala mo? Itago mo yan. Ito pa lang ang pinapakita ko. Nababahag ka na. Ikaw yata ang mahina sa ating dalawa. Sa unang pagkakataon umatras ang nilalang. Lando, ang asin sa sahig. Ikalat mo papunta sa pintuan. Ginawa ni Lando ang sinabi ni Mang Carpio. Si Teba naman, tumulong sa pagharang sa bintana gamit ang bangko. Habang abala sila, dahan-dahang gumapang ang nilalang sa kisame. Hindi ito napansin ni Aling Perla. Mula sa itaas, inabot nito si Nika. Nay! Nay! Nika! Anak! Tumalon si Mang Carpio at hinagis ang bakal sa direksyon ng nilalang. Tumama ito sa balikat. Umalingaw-ngaw ang malakas na iyaw. Kahit kailan, hindi mo siya madadala. Babalik kami. Matatalo man kami ngayong gabi. Pero babalik kami. Tandaan niyo yan. Kung babalik ka, dito mo ko muling makikita. Biglang umusok ang katawan ng nilalang. Gumapang ito palabas ng bintana at mabilis na nawala sa kadiliman. Kasabay nito, bumagsak si Nika sa sahig at nawala ng malay. Nika! Anak ko! Lumapit si Mang Carpio at hinawakan ang leeg ni Nika. Kumusta po siya, Tiyo? Huwag kayong mag-alala. Buhay si Nika. Naupo si Aling Perla. Umiyak habang yakap ang anak. Maraming salamat. Salamat talaga. Huwag muna kayo magpasalamat. Hindi pa tapos ang laban. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Ang dumapo sa kanya ay hindi nag-iisa. Meron silang pinanggalingan. Hanggat bukas ang daan sa ilog, may babalik. Pupunta tayo sa ilog? Oo, bago pa man sumikat ang araw, kailangan nating makarating doon. Nang magkamalay si Nika, mahina ang boses niya. Nay, Anak, nandito ako. may babae sa ilog ang sabi niya. Kaibigan ko daw siya eh. Ang sabi niya malungkot daw siya. Kaya kinausap ko siya eh. Ano ang itsura niya? Hindi ko po nakita yung muka. Mahaba yung buhok tapos basa po yung damit eh. Pero nung lumapit siya, wala siyang paa eh. Nagkatinginan sina Lando at Teban. Doon nagsimula ang lahat. Yon ang naging ugat. Mang Carpio, kukunin niya po ba ako? Hindi, kung isasara natin ang daanan. Nagtungo si Mang Carpio, Lando, Teban at Aling Perla sa ilog. Hindi na isinama si Nika dahil mahina pa ang katawan. Malamig ang paligid. Makapal ang hambog sa ibabaw ng tubig. Tahimik ang ilog, pero ramdam nila na merong nagmamasid. Parang may mali dito ah. Tahimik ang tubig pero buhay ang ilalim. Dito ko po minsan nakita yung mga alitap-tap eh. Kahit ulang puno. Hindi alitap-tap ang lahat ng liwanag sa gabi. Tumigil sila sa pampang. Kinuha ni Mang Carpio ang asin at kinalat sa lupa. Nang matapos, inilagay ang pulang sinulid sa isang bato. Mang Carpio, ligtas na ba si Nika pagkatapos nito? Kung hindi tayo matatakot, oo.
Ilang segundo lang, biglang gumalaw ang tubig. May boses na narinig mula sa kabilang pangpang. Perla, ibalik mo siya sa amin. Wag na wag kang sasagot, Perla. Ina ka, dapat naaawa ka sa amin. Nag-iisa kami sa lamig. Isang nakakarinding himig ng batang babae ang gumaralgal sa buong paligid. Hindi ako makikinig sa'yo. Hindi ka ba naaawang mag-isa lang siya? Si Nika ay hindi sa inyo. Tantanan niyo ang bata. Biglang tumaas ang tubig. Mula sa gitna ng ilog, lumitaw ang mahabang buhok na kumakalat sa ibabaw ng tubig. Tiyo, anak nang, ano gagawin natin? Huwag kayong matakot. Walang gagalaw. Unti-unting lumitaw ang mukha ng nilalang. Ito rin ang nakita nila sa tahanan. Pero ngayon, mas malaki, mas malinaw, mas galit. Antingero, ikaw na naman. Tama ka. Muli tayong nagkita. Talaga bang hindi mo kami titigilan? Hanggat namemerwisyo kayo ng walang kalaban-laban, mangingialam ako. Ang kinukuha namin ay ang mga taong sumasagot lang sa tawag. Niloloko nyo ang mga tao. Hindi sila sumasagot dahil wala silang alam. Hindi na namin kasalanan kung mangmang sila. Mag-iingat ka sa mga binibitawan mong salita. Inilabas ni Mang Carpio ang medalyon at itinaas. Nagbigkas ng mga orasyon. Bumulong sa lupa, hangin, apoy, tubig, at dugo ng mga ninuno. Sa lupang tinatapakan ko, sa hanging humahawak sa aking hininga, sa apoy na nag-aalab, isinasara ko ang lagusan. Hindi mo kayang isara yan ng mag-isa. Diyan ka nagkakamali dahil hindi ako mag-isa. Lumapit si Lando sa tabi niya. Nandito ko, Tiyo. Ako rin, Mang Carpio. Nandito ko. Ang huling lumapit ay si Aling Perla. Nanginginig man, buong puwersang hinarap ang laban. Gagawin ko to para sa anak ko. Lumakas ang hangin. Umikot ang tubig sa gitna ng ilog. Mula sa ilalim, may mga kamay na umahon. Marami, maputla, mahaba ang kuko. Diyos ko, ang dami nila! Huwag kayong umatras! Hinawakan ni Mang Carpio ang bakal. Ibinaon nito sa lupa sa tabi ng ilog. Pagkabaon, parang may kumislap sa paligid. Sumigaw ang mga nilalang. Carpio, talagang hindi mo kami titigilan. Wala na kayong magagawa. Sarado na ang lagusan. Ilang sandali pa, biglang bumalik ang tubig sa dating ayos. Nawala ang buhok. Nawala ang mga galamay. Pati na rin ang napakaingay na paligid. Naging tahimik ang ilog. Matapos ang kaganapan, nagsimula si Mang Carpio na turuan si Lando. Hindi kaagad tungkol sa pakikipaglaban ang itinuro niya. Ang unang itinuro ng matanda ay pakikinig sa paligid, ang pagkilala sa tunog ng hayop at tunog ng hindi hayop, ang pag-iwas sa tawag mula sa masukal na lugar, ang paggalang sa kalikasan. Tandaan mo, Lando, hindi lahat ng nilalang ay kalaban. Paano ko po malalaman? Kung hindi ka ginugulo, huwag mong guluhin. Kung may lugar silang binabantayan, irespeto mo. Pero kapag kumuha sila ng walang laban, doon ka tatayo. Paano kung mas malakas sila? Gumamit ka ng isip bago ang lakas. At ang pinaka-importante, manalig ka. Paano po kapag natakot ako?
Hindi naman nawawala ang takot eh. Ang kailangan mong gawin, may takot mang nararamdaman. Harapin mo ng buong puso ang laban. Lumipas ang maraming taon. Tumanda na si Mang Carpio. Ngunit nanatili ang kwento tungkol sa antengerong mandirigma na umarap sa nilalang na nakatira sa ilog upang iligtas ang isang dalaga at iligtas ang iba pang mga tao sa hinaharap. Kaya naman sa paglipas ng panahon, si Mang Carpio ay binansagan. Isang antingero na mandirigma. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Mang Ambo. Taong 1978. Iloilo. Sa isang tahimik na baryo sa Iloilo, may lumang sementeryo na minsan lang puntahan ng mga tao. Hindi dahil sa madilim ito, at hindi rin dahil sa naglalakihang mga puno sa paligid. Kinakatakutan ito dahil sa mga kakaibang tunog na naririnig ng mga nakatira sa malapit tuwing gabi. Ang tagapagbantay doon ay si Mang Ambo, 55 taong gulang. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa tapat ng kubo, dinalaw siya ni Kapitan Andres kasama ang ilang mga lalaki sa baryo matapos ang isang libing. Abo, tapos na ba yung pagukay mo sa bagong nicho? Wika ni Kapitan Andres. Oho, Kapitan. Nailagay na rin si Aling Marta sa uling hantungan. Kanina lang, bago lumubog ang araw. Tugon ni Mang Ambo. Mabuti naman kung ganon. Pagod na ang lahat sa pag-aasikaso ng libing na ito. Siguraduhin mo lang, nakakandado ang gate ngayong gabi. Ambo, mukhang uulan pa naman. Nagtaka si Mang Ambo dahil napansin niya tila nagmamadali ang mga tao na umalis. Napansin ko lang po kanina habang nagbubuhat ng kabaong. Bakit parang takot na takot ang mga tao kay Aling Marta? Noong buhay pa naman siya, matandang masungit lang naman eh. Palagi nag-iisa sa tahanan. Huminga ng malalim si Kapitan Andres. Tinignan ng mga kasamang lalaki bago sumagot sa matanda. Alam mo naman ang mga tao sa baryo natin, Ambo. Masyadong naniniwala sa pamahiin. Dahil lang namatay si Marta na walang kasama sa bahay at natagpuan na lang paglipas ng ilang araw kung ano-anong kwentong naimbento. Sabi ng iba baka daw may sumpa o may lihim na tinatago. Pero para sa akin, namatay ang matanda sa sakit at katandaan. Kaya wag mo nang isipin ang mga sabi-sabi. Lumapit si Nanding, isa sa mga lalaking tumulong sa pagukay. Sinabi mo pa, Kapitan. Pero nakakapraning din kasi yung katahimikan ng bahay ng matandang yun. Gabi no, baka mamaya niyan hindi makatulog si Mang Ambo dahil sa mga kwento ng mga tao sa labas. Oo nga naman, Kapitan. Patay na si Aling Marta. Ano pa bang magagawa ng isang patay? Hindi naman siguro yun babangon para maglakad dito sa sementeryo. Ngumiti si Kapitan Andres. Kalmado ang muka. Tinapik sa balikat si Tonyo. Tama si Tonyo. Huwag kayong matakot sa patay. Sa buhay kayo matakot. Trabaho lang ito, Ambo. Basta isara mo ng mabuti ang gate pagpasok ng ating gabi para walang makapasok ng mga aso o lasing. O sige ho, Kapitan. Salamat po sa paalala. Alis na kami, Mang Ambo ah. Uwi na tayo, Kapitan. Lumalamig na yung simoy ng hangin dito eh. Mauna na kayo. Titignan ko lang sandali yung paligid. Ilang minuto ang lumipas matapos mag-ikot. Umuwi na rin si Kapitan Andres. Kampante ang isipan at walang kamalay-malay sa kilabot na paparating. Nang umalis na ang mga tao,
Naiwan si Mang Ambu mag-isa sa malawak at madilim na sementeryo. Hawak ang lumang lampara at ang malalaking susi ng gate. Pagpasok ng 11:11 ng gabi, biglang lumakas ang hangin. Ang mga tuyong dahon ng puno ay nagsimulang magkaluskusan sa ibabaw ng mga nicho. Umupo si Mang Ambu sa labas ng kubo at kumuha ng tabako at saka sinindihan. Ano naman kaya ang sinasabi nilang kakaiba kay Aling Marta? Masungit lang naman ang matandang yon nung nabubuhay pa. Palagi mag-isa sa tahanan. Habang nag-iisip, biglang natahimik ang paligid. Ang mga palaka na kanina pa maingay ay biglang tumigil. Mula doon, narinig ang isang tunog. Tumigil si Mang Ambo sa paghitit ng tabako. Itinaas ang kanyang ulo. Pinakinggan ang paligid. Ano yon? May nahulog ba na sanga ng puno? Lumipas ang ilang segundo ng katahimikan. Akala ni Mang Ambo na mamalikmata lamang siya. Ngunit muling nabasag ang katahimikan. May katok na naman. Mas malinaw, tila nagmumula sa isang makapal na kahoy. Tumayo si Mang Ambo muli sa silya. Kinuha ang lampara at humakbang ng dahan-dahan. Sinong nariyan? May tao ba dyan? Walang sumagot. Ang tanging narinig niya, sariling yapak at ang mahinang sipol ng hangin. Kung may tao dyan, lumabas ka. Hindi magandang biro yan. Gabi na! Naglakad ito patungo sa direksyon kung saan nakalibing si Aling Marta. Habang lumalapit siya, unti-unting nang lamig ang kamay. Ang init ng lampara ay tila walang epekto sa biglang lamig ng paligid. Nang makarating sa tapat ng bagong hukay na lupa, doon niya napagtanto ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang tunog ay hindi nanggagaling sa ibabaw ng lupa. Nanggagaling ito sa ilalim. Napatras si Mang Ambo. Nanginginig ang lampara sa kamay. Diyos ko! Ano ba to? Mula sa ilalim ng sariwang lupa, may narinig siyang napakahinang boses. Isang boses na parang nahihirapan at galing sa isang saradong espasyo. Ambo! Nanigas ang buong katawan ng matanda. Ang mga paa nito ay parabang napako sa damuhan. Sino ka? Sino ka? Ambo, tulungan mo ako. Palabasin mo ako dito. Hindi. Hindi maaari ito. Binitawan ni Mang Ambo ang lamparang hawak, pero hindi ito namatay. Sa halip na tignan pa ang libingan, tumakbo ito ng napakabilis pabalik sa maliit na kubo. Pagpasok, agad niyang sinarado ang pintuan. Inilagay ang malaking trangka. Naupo ito sa sulok ng silid. Niyakap ang mga tuhod. Nanginginig ang buong katawan. Hindi totoo yon. Hangin lang yon o baka naman. Pagod lang ako. Kaya kung ano-ano ang naririnig. Patay na si Aling Marta. Inilibing namin siya kanina. Ngunit hindi pa natatapos ang gabi. Mas lalong lumakas ang tunog. At sa pagkakataong ito, tila mas malapit na ito sa kanyang kubo. Kasabay ng malakas na katok sa dingding, ang boses na puno ng galit at lamig. Ambo, bakit mo ko iniwan doon? Malamig sa ilalim ng lupa, Ambo. Napakalamig. Hindi nakasagot si Mang Ambo. Nagtakip ito ng tenga gamit ang mga palad. Umiyak sa takot hanggang sa sumapit ang umaga. Kinabukasan sumikat ang araw, ngunit hindi nabawasan ang takot sa sementeryo. Maagang dumating si Nanding dala ang ilang gamit para sa paglilinis ng mga lumang nicho. Nakita nito si Mang Ambo. Nakaupo sa hagdanan ng kubo.
Lutang ang isipan. Maputla. Nangingitim ang ilalim ng mga mata. Mga ambo, ayos lang po ba kayo? Para kayong nakakita ng multo dyan ah. Dahan-dahang itinaas ni Mang Ambo ang ulo. Tumingin kay Nanding. Ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. O Nanding, nandito ka na pala. Oo, Mang Ambo. Bakit parang hindi kayo nakatulog kagabi? May nangyari ba? Nanding, may kumakatok kagabi. Natawa ng bagya si Nanding. Kumatok? Eh sino naman ang kakatok sa sementeryo ng hating gabi? Baka may lasing lang na napadpad dito. Umiling si Mang Ambo. Hindi. Hindi, Nanding. Hindi sa pintuan ng kubo. Hindi dito kumakatok. Saan naman po ba? Dahan-dahang itinaas ni Mang Ambo ang nanginginig na daliri. Itinuro ang direksyon ng bagong libing na si Aling Marta. Doon sa ilalim ng lupa. Sa mismong kabaong ni Marta. Nawala ang ngiti sa mukha ni Nanding. Napalunok. Tumingin sa kaibigan. Mga ambo, wag naman kayo magbiro ng ganyan oh. Umaga na pero kinikilabutan ako sa mga sinasabi niyo eh. Hindi ako nagbibiro, Nanding. Eh baka naman po iba yun. Baka tumutunog lang yung kahoy. Imposibleng kahoy lang yon o hayop. Tinatawag ang pangalan ko, Nanding. Narinig ko ang boses niya. Boses ni Marta. Kilala ko ang boses ng matandang yon dahil palagi niya akong sinusungitan nung nabubuhay pa siya. Tinawag ko yung pangalan niyo. Ang sabi sa inyo? Ang sabi niya palabasin ko siya dahil malamig sa loob ng kabaong. At hindi lang yon, Nanding. Nang tumakbo ko dito sa kubo, sumunod yung katok. Nagkatinginan ang dalawa. Kahit maliwanag ang sikat ng araw, naramdaman ni Nanding ang kakaibang lamig na dumaan sa kanilang pagitan. Kailangan nating sabihin kay Kapitan yan. Siya ang pinuno ng baryo. Dapat malaman niya yan. Sige, Nanding, samahan mo ko. Hindi ko na kayang manatili dito na mag-isa. Pagkarating sa bahay ng kapitan, hindi mapakali si Kapitan Andres. Umatake ang labis na kaba sa dibdib, pero pinilit magbatigas upang hindi mahalata ng dalawa. Ambo, baka naman dala lang yan ang katandaan mo. Pati ng pag-iisa mo dito sa sementeryo. Walang patay na bumabangon para kumatok. Huwag kayo magpakalat ng ganyang kwento sa baryo, ha? Kapitan, nakita ko yung mukha ni Mang Ambo kaninang umaga. Hindi talaga siya nagsisinungaling. Takot na takot nga po eh. Sa tagal niyang nagbabantay sa sementeryo, ngayon ko lang siya nakitang ganyan. Natigilan ng kapitan. Napalunok at umiwas ng tingin. Batid nito, unti-unti nang huminga pabalik ang nakaraan. Alam niya kung totoo man ang katok. Siya ang hinahanap nito. O sige, ngayong gabi. Sasabayan ko kayo sa sementeryo. Gusto kong mapatunayan kung ano talaga ang ingay na yan. Baka naman may nagbibiro lang. Sino pong kasama nating kapitan? Isasama ko si Tonyo at Isko, ang mga tanod natin. Magdala kayo ng mga pailaw, itak, at kung ano pang pwedeng pang depensa. Kung may nanggugulo doon, tatapusin natin ngayong gabi. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nagtipon-tipon ang 5 lalaki sa labas ng kubo ni Mang Ambo. Naglatag ng banig sa lupa at naupo malapit sa lampara. Si Tonyo, kilalang palabiro sa baryo, pilit na nagpapatawa para mabawasan ang kaba ng grupo. Alam mo, Mang Ambo, baka kaya kumakatok si Aling Marta. Kasi nakalimutan yung bigyan ng kape bago ilibing. Gusto lang siguro ng mainit na kape sa ilalim ng lupa. Siniko siya ng malakas ni Isko, ang kasamang tanod. Huwag ka nga magbiro ng ganyan, Tonyo.
Sementeryo to ah, hindi sabungan. Baka mamaya ikaw yung unang tawagin eh. Ay sus, takot ka lang isko. Patay na nga si Aling Marta eh. Ano pa bang gagawin niya? Manakit? Tumahimik kayong dalawa. Ang iingay niyo. Mas lalong naging mainit ang ulo ng kapitan. Pawis na pawis, kahit malamig ang simoy ng hangin. Eto kasing siton nyo eh. Ang daming sinasabi. Nandito tayo para magbantay, hindi para mag-usap ng kung ano-ano. Tahimik lang si Mang Ambo. Hawak ang lumang lampara. Ang mga mata, hindi umaalis sa direksyon ng bagong libing na si Aling Marta. Ramdam ng matanda na may mangyayaring masama. Alam niya, may malalim na koneksyon ng kapitan sa takot na namamayani sa sementeryo. Dumating ang 12:00 ng gabi. Ang buwan ay natakpan ng makapal na ulap, kaya ang tanging liwanag na natitira mula sa mga flashlight sa lampara ni Mang Ambo. Biglang tumigil ang hangin. Ang mga dahon doon na kanina pa kumakaluskos ay tila naging estatwa. Maging ang pag-iingay ng mga aso ay nawala din. Bakit biglang tumahimik? Oo nga no, parang may kakaiba. Mula sa malayo, nakarinig ng katok. Napatay ng lahat sa isang direksyon. Sa bagong libing. Narinig niyo. Narinig niyo yun. Napamura si Tonyo sa takot. Nawala ang yabang. Totoo nga. May tunog sa ilalim ng lupa. Si Kapitan, napatras ng ilang hakbang. Parang ibig ng tumakbo. Ngunit napako ang mga paa sa lupa. Sino ka? Sinong nariyan sa ilalim? Mula sa ilalim ng sariwang lupa, may isang boses na sumagot. Mas malinaw ito ngayon kaysa nung nakaraang gabi. Andres. Namutla ang kapitan. Ang mukha nito ay nawalan ng kulay. Tuluyang nabitawan ang hawak na flashlight. Hindi. Hindi ito maaari. Totoo nga. Nagpaparamdam ka. Andres. Bakit mo ko iniwan doon? Bakit mo ko hinayaang mamatay na mag-isa? Napatras si Kapitan Andres hanggang sa mabangga ang dingding ng kubo. Nanginginig ang mga labi at hindi makapagsalita. Sinanding naman, napahawak sa braso ni Mang Ambo. Kapitan, kilala kayo ng boses ah. Kaya pala ganun yung babala nyo kagabi. Bakit pangalan nyo yung tinatawag niyan? Hindi sumagot ang kapitan. Nakatitig lang sa lupa na tila ba tulala. Biglang lumakas ang katok mula sa ilalim. Mas mabilis. Mas marahas. Parang may mga taong nagpupumiglas sa loob ng kabaong. Sinubukang basagin ang makapal na kahoy. Palabasin niyo ako dito. Hindi pa ako patay. Inilibing niyo ako ng buhay. Andres, palabasin mo ko. Nagkatinginan ang mga lalaki. Ang takot sa muka ay napalitan ng kalituhan. Malaking pagdududa sa kanilang pinuno. Kapitan, paano kung totoong buhay pa si Aling Marta? Paano kung nagkamali tayo? Imposible. Huwag niyo akong kwestiyonin. Pero parang may tao nga sa ilalim eh. Baka naghihingalo yan. Kailangan nating tulungan. Hindi na nakatiis si Mang Ambo. Kinuha nito ang 2 pala na nakasandal sa kubo. Kailangan nating hukayin ng libingan. Ngayon din upang malaman ang katotohanan. Ngayon, hating gabi na Mang Ambo. Ngayon na. Kung tao yan, ililigtas natin ang buhay niya. Pero kung hindi tao yan, kailangan matapos ang lihim na to. Kinuha nila Nanding, Tunyo, at Isko ang mga pala. Nagsimulang magukay ng mabilis. Si Mang Ambo naman ang humawak ng lampara upang bigyan sila ng liwanag. Habang lumalalim ang hukay,
lalong lumalakas ang tunog ng katok mula sa ilalim. Bilisan nyo. Nahihirapan ako. Hindi ako makahiga. Napakadilim dito. Bilisan nyo! Bilisan nyo yung hukay! Si Kapitan Andres naman, nanatiling nakatayo sa isang tabi. Kanina lang ay kampante siya. Ngunit ngayon ay hindi na makapagsalita. Nanginginig ang buong katawan. Hindi dahil sa lalim ng gabi, kundi dahil sa kilabot ng boses na unti-unting gumigising sa isang konsensyang matagal nang ibinaon. Matapos ang halos 30 minuto ng walang tigil na paghukay, tumama ang pala ni Isko sa isang matigas na bagay. Nandito na tayo. Naabot na natin ang kabaong. Nang maalis ang natitirang lupa sa ibabaw ng kabaong, napahinto silang lahat. Ang takip ng kabaong, may mga malalalim na gasgas. Mga gasgas na parang ginawa ng kuko ng tao na nagpupumilit lumabas. May mga bakas din ng dugo sa mga gilid ng takip. Diyos ko, talagang nagpupumiglas siya. Sige na, buksan niyo ang kabaong! Dahan-dahang ginamit nila Nanding at Isko ang dulo ng mga pala upang iangat ang takip ng kabaong. Nang tuluyan itong bumukas, lahat sila ay napaatras. Napasigaw sa gulat. Walang laman ng kabaong. Wala ang bangkay ni Aling Marta. Ang tanging naroon sa loob ng kabaong, isang itim na tela at ang sariwang dugo na nakakalat sa buong paligid. Wala siya. Nasaan yung bangkay? Biglang umihip ang napakalakas, malamig na hangin. Namatay ang lahat ng ilaw nila Nanding at Isko. Ang tanging natitirang liwanag, ang mahinang ningas mula sa lampara ni Mang Ambo. Mula sa likuran, may isang boses na bumulong. Isang boses na napakalapit. Tila ba nasa likod lang ng kanilang tenga. Salamat. Sabay-sabay silang lumingon sa likod. Sa pagitan ng dalawang lumang nicho ng sementeryo, nakatayo ang isang figura, si Aling Marta. Pero hindi na ito ang Aling Marta na kilala nila nung buhay pa. Ang buhok ay buhaghag. Ang balat ay sobrang puti, na tila ba walang dugo na dumadaloy. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang mga mata ay purong puti, walang halong itim. Ngumiti si Aling Marta sa kanila, isang ngiti na nagpakita ng mga maitim na ngipin. Matagal ako naghintay para sa pagkakataong ito. Wag po, Aling Marta. Wag po. Napasigaw si Tonyo sa labis sa takot. Binitawan ng pala. Tumakbo ng napakabilis palabas ng sementeryo. Dahil sa sariling takot, sumunod na rin si Isko. Si Nanding naman ay tuluyang nawalan ng lakas ang mga binti. Naupo sa basang damuhan. Si Mang Ambo ay nanatiling nakatayo. Hawak ang lampara. Kahit na ang puso, napakabilis ng pagtibok. Pero hindi kay Mang Ambo o kay Nanding nakatingin si Aling Marta. Nakaharap ang katawan kay Kapitan Andres. Lumakad ng dahan-dahan si Aling Marta patungo sa kapitan. Ang mga paa ay tila hindi sumasayad sa lupa. Marta, wag. Patawarin mo ako, Marta. Akala mo ba hindi ko alam, Andres? Akala mo ba madadala mo ang lihim sa bulsa mo habang buhay? Kapitan, ano bang sinasabi niya? Anong lihim yan? Etong pinuno nyo, Ambo. Napakabuti sa tingin ng baryo. Pero maraming taon niyang itinago ang sariling anak sa labas. Itinapon niya sa akin ang bata dahil natatakot itong masira ang kanyang pangalan at karera sa politika. Gulat na gulat si Mang Ambo. Ang kapitan, na tinitingala ng lahat ay may ganong karumal-dumal na sekreto. Pinibigyan niya ako ng pera buwan-buwan para itago siya sa dilim. Tinanggap ko dulot ng paghihirap. Pero nang magkasakit ako kamakailan,
Nakiusap ako sa'yo na dalhin sa ospital pero anong ginawa mo, Andres? Hinayaan mo akong mamatay na mag-isa sa tahanan. Sinadya mo wag akong tulungan para kapag namatay ako, tuluyan ang mabaon sa limot ang anak mo at kasalanan mo. Patawarin mo ako, Maria. Hindi ko sinasadya ang lahat. Patawarin. Hindi ako bumangon muli sa libingan para magpatawad, Andres. Bumangon ako para isama ka. Biglang umihip ang napakalakas na hangin na nanggagaling sa kung saan. Sa lakas nito, tuluyang namatay ang apoy sa loob ng lumang lampara ni Mang Ambo. Nagdilim ang buong sementeryo. Walang makita ang sinuman. Sa gitna ng kabuang kadiliman, narinig nila ang isang napakalakas, nakakakilabot na sigaw mula kay Kapitan Andres. Isang sigaw ng taong nakaranas ng matinding sakit at takot. Ah! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo! Muling tumahimik ang buong lugar. Ang hangin ay huminto. Ang mga ulap sa langit ay dahan-dahang naaalis. Kaya muling sumikat ang liwanag mula sa buwan. Nang bumalik ang liwanag, mabilis na tumayo si Nanding at lumapit kay Mang Ambo. Sabay sila pabalik sa pinto ng kubo kung saan nakatayo kanina si Kapitan Andres. Wala na si Aling Marta. Wala na rin si Kapitan Andres. Kapitan! Kapitan! Ang tanging naiwan na lang sa tapat ng kubo, ang lumang sombrero ng kapitan. Ang sombrerong nalaglag sa tabi ng bukas na kabaong na puno ng sariwang dugo. Wala na si Kapitan Nanding. Isinama na siya ni Marta sa lugar kung saan pagbabayaran niya ang lahat ng utang. Kinabukasan, naging malaking balita sa buong baryo ang pagkawala ni Kapitan Andres. Hinanap siya ng mga pulis, ng mamamayan sa buong kagubatan, maging ng karatig lugar. Pero wala silang natagpo ang bakas. Hindi naman pwedeng basta na lang nawala ang kapitan. Sinasabi ko sa inyo, sir. May kakaibang nangyari doon kagabi. Narinig namin yung mga katok eh. Narinig din ni Tonyo at Isko. Totoo ang sinasabi niya. May mga kakaibang bagay talaga. Dahil sa payag, unti-unting pinaniwalaan ng taga-baryo ang kwento nila Mang Ambo at Nanding. Kasabay ng pagkawala ng kapitan, natagpuan din ng taga-baryo ang isang binata. Ito ay nakakulong sa ilalim ng silid sa likod ng bahay ng yumaong si Aling Marta. Doon nalaman ng lahat ang lihim na matagal nang itinago ni Kapitan Andres. Sa wakas nailigtas ang binata, nabigyan ng maayos na buhay ng ibang kamag-anak. Dahil sa takot sa sumpang bumalot sa lugar, ipinag-utos ng bagong pamunuan ng baryo na tuluyang isara at bakuran ang lumang bahagi ng sementeryo kung saan nailibing si Aling Marta. Walang sino man ang papayagang pumasok dito, lalong-lalo na pagsapit ng dilim. Ayaw na nating maulit ang nangyari. Wika ng bagong kapitan. Itinuring ng mga tao ang lugar bilang isang isinumpang bahagi ng sementeryo. Si Mang Ambu naman, hindi na muling nagbantay sa sementeryo kapag sumasapit ang gabi. Nag-impake ito ng mga gamit. Iniwan ang maliit na kubo. Lumipat sa isang malayong bayan. Bago malis, kinausap siya ni Nanding. Mangambo, sigurado ka alis ka na? May mga bagay na mas mabuting kalimutan na lang, Nanding. At may mga lugar na hindi na dapat balikan. Hanggang sa kasalukuyang panahon, nananatiling buhay ang kwentong ito sa baryo sa Iloilo. Sinasabi ng iilang matatanda, tuwing sasapit ang anibersaryo ng pagkawala ni Kapitan Andres, may mahinang katok na naririnig mula sa sementeryo. Ipinapakita ng kwentong ito
na walang lihim at kasalanang maitatago habang buhay. Ang sinapit ni Kapitan Andres, paalala na ang konsensya at pananagutan ay hindi kailanman tuluyang mawawala. Kaya mahalagang maging tapat, makatarungan at huwag pabayaan ang mga taong nangangailangan ng tulong. Ito ang aral ng sementeryo.